clap offering. Amen. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Naramdaman niyo ba yung presensya ng ating Lord, mga kapatid? Grabe, no? Siguro, lagpas sa siguro sa isang buwan. Grabe ang pagkilos ng Lord, mga kapatid. Kaya napakaganda, mga kapatid, na hallelujah. Huwag natin kakaligtaan yung gumalaw sa mga gawain katulad ito, mga kapatid. Amen? Kasi dito natin tunay man na mararanasan, Lord God, yung tunay na presensya ng ating Lord, yung kanyang kabutihan, yung kanyang kagalingan, yung kanyang kagalakan at kapayapaan, mga kapatid, na hindi natin makukuha sa mundong ito, mga kapatid. Hallelujah. Kaya we are so blessed that we are the chosen one. We are so blessed that we are gathered here once again for this morning, mga kapatid. Amen? So, sabi na dito sa slide, blessed morning to all. Isang mapagpala at mabiyayang umaga sa inyo lahat. Parapakan natin si Lord, mga kapatid. Amen? Hallelujah. I-share ako sa inyo, mga kapatid, bago tayo magsimula ng ating topic, no? Kanina, yung pinsan ni Kuya Israel, si Kuya Roy, nung binigay sa akin yung location map niya, nung tinignan ko siya around, nung kagabi, 39 minutes po siya. Doon sa may Deria. Doon sa mga bundok-bundok na ginagawa yung, nakalagay doon, Deria, the city of the earth, sabi ganyan. Yung dinidevelop na yun, mga kapatid, na sinarado na po yung lahat, mga kapatid. Tinitibag na doon, may mga part doon na parang bundok, mga kapatid. Nung binigay sa akin ni Kuya Roy, ni Kuya Israel, yung location ni Kuya Roy, sabi ko, kaya ko to, sabi ko ganyan, kasi 39 minutes. Sabi ko, nakakarating ako ng Kasim ng 4.5 hours for 4 months, mga kapatid. Sabi ko, kung hindi pa lalagpas ng Riyadh, maano ba yun? Medyo malapit-lapit pa siya. Amen? So, nung napunta na po ako doon, napunta ko yung mga bundok. Tapos parang walang exit, mga kapatid. There's no exit. Wala akong makita ng exit. Sabi ko, nasaan na po ako? Sabi, kinakabahan ako. Kasi sabi ni Kuya Roy, marami daw checkpoint, marami ganyan. Kada dadaan ko may pulis, kada dadaan ko may pulis, kada dadaan ko may bantay, kada dadaan ko may security, mga kapatid. Ikot lang ako ng ikot doon sa may bundok na yung mga kapatid. Parang nawubindang na ako, sabi ko, Lord, may gawain pa kami, Lord, sabi ko ganyan. Saan niyo ba talaga ako dadalhin? Sabi ko ganyan. Usap kami ng usap ni Kuya Roy sa telepono habang nagdadrive ako. O sabi ko, Kuya Roy, may pulis na naman. Kuya Roy, may checkpoint na naman. Kuya Roy, may pulis na naman. Sabi ko, iniiwasan ko yung DQ. Medyo ilang taon na DQ kasi may checkpoint. Sabi ko, parang daw, mga kapatid, may goodness. Ang daming checkpoint. Pagpasok mo doon sa looban, ay pala, yun? Kamag-anak pala ng hari yung nagpapagawa ng mga kapatid. Kaya napakahigpit, mga kapatid. Ang tagal ko nagpaikot-ikot. Ikot, parang kay Sarah Geronimo. Ikot, sabi ko. Hindi ko talaga matagpuan kung saan talaga yung way kasi tinitibag yung mga daan eh. Ano mga kapatid? Sabi ni Kuya Israel, ni Kuya Roy, pas kung maagrabyado or mas-distract yung gawain dahil hindi ka darating ng tamang oras, huwag na lang po akong tumuloy, sabi gano'n, bumalik na lang po kayo, sabi ganyan. Ako parang gusto kong bumalik na rin talaga. Kasi ikot lang ako ng ikot, sabi ko ganyan. Nung lumabas na ako sa talagang tinumpo ko talaga yung highway para marating ko talaga yung daan. Paglabas ko sa highway, doon ako rin ng nakasanong, sabi ko, Lord, by faith, sabi ko ganyan. By faith, Lord, matatagpo ako si Kuya Roy, sabi ko ganyan. By faith, Lord, matatagpo ako si Kuya Roy, sabi ko ganyan. Alam mo, nung lumabas ako sa highway, nag-U-turn ulit ako, pagkaan akong ganyan, praise the Lord, nakita ko na yung Jarir. Doon sa may Korea, may McDonald's, may Sub. Nakita ko yung Jarir. Ay! Sabi ko kay Kuya Roy, dapat ito sinabi mo sa akin para natuntong ko kaagad. Kasi doon ako dinala talaga sa maling lokasyon, mga kapatid. Kaya nung time na nandun ako sa loob ng mga tinitibag-tibag na bundok na yung mga kapatid, hopeless na ako, mga kapatid. Kaya hopeless na ako na hindi ko makukuha si Roy. Parang naiiyak ako sa daan kasi alam mo bakit, mga kapatid? Marami tayong kapatiran na walang pasok ngayon. Pero ang daming alibay, ang daming reason. Malalapit lang po sila, mga kapatid. Pwede natin silang ma-reach. Hindi sila nagre-reply, mga kapatid. Kahit nandun yung puso natin na willing tayong kunin sila, kapatid. Pero si Kuya Roy, kahit napakaliblib ng lugar na napakalayo, gusto niyang dumalo ng gawain. It's a challenge for us, mga kapatid. It's a challenge for us. Amen? Hallelujah. It's a challenge for us. Kaya, pardon me for speaking Tagalog for our Malaysian sisters, but by God's grace, I can deliver it in Taglish. Amen. But by the Spirit of the Lord, by the God, through the guidance of the Holy Spirit, our Malaysian sister will understand what we are speaking with right now. Amen. So,
I'm about to give up during that time. But I prayed to the Lord, Lord, by faith, I can reach Kuya Roy. And you know what? When I see Jarir, then he told me, U-turn, Irja. Nag-U-turn ako. But then, Yamin, natagpuan ko yung lugar ni Kuya Roy. Doon pala siya sa loob ng Daria, mga kapatid. May mga prinsipe, may mga ano. Alam niyo mga kapatid, hindi lang bilang namin yung pulis na dinaan. Lagpas 10, kapatid. My goodness, lagpas 10. Nakaharang talaga yung barkada. Ipapakita, buti pinasahan ko ni Kuya Ray ng yung parang gate pass so that you can enter inside. When there's a checkpoint, when there's a place, just show that gate pass like that. I'm going to Algeciras. Wadi Sapa? Wadi Sapa. Ayun pala yun. And praise the Lord, nakita ko si Kuya. I saw him. Naglalakad siya. Sinasalubong niya ako. Kaya it's a challenge. It's a challenge for those brethren na they have the time, they have the chance, but still they have a lot of alibis and reasons, mga kapatid. Kaya I feel so sorry, and then I really cried when I'm driving. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Sabi ko. Kaya let us pray for those brethren, mga kapatid. Amen. Nanawa, bumalik sa kanila yung burning fire sa paglilingkod. Lalo na po yung kagalakan. Kasi ang kalaban nagdo-double time, kapatid. Lalo na po yung mga nasa music ministry. Tinitira talaga ng kalaban niya ba? Look at them, mga kapatid. Where are they right now? Satan. Talagang dinadali talaga yung mga members natin, especially mga nasa music ministry. Pinapahina yung kagalakan nila sa paglilingkod sa Lord, mga kapatid. Amen! So yun po mga kapatid, blessed morning to all. Hallelujah! Sino nakakaalala who remember our topic for the last 1 month? For the first Friday of November, who remember? You were absent during that time? If we have a quiz right now, I don't know what will happen, but will be the result. Choosing faith. Choosing faith in the midst of suffering. And then second Friday, what is that, mga kapatid? Tantaran. Fight the good fight of faith. Third Friday of November, what is that? What is the topic? The title? Saving faith. The fourth Friday, what is that, mga kapatid? From Sister Dorothy. Focus faith. It's all about faith, mga kapatid. Ayun kasi yung tema natin for this month and until December. Why? Kasi gusto ng Lord, God wants to strengthen our faith, mga kapatid. God wants to develop our faith. Kasi kapag yung faith na yan, mababaw, mahina, madali tayong we will easily stumble and fall, kapatid. Kaya that's why, that is for the theme for this month and for the month of December. And for this morning, mga kapatid, susundan natin yung topic ni Sister Dorothy. If she has the focus faith, for this morning, we will have tested faith. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Amen. Tested faith. Okay. Yeah, tested faith. Amen. It's all about faith, mga kapatid. It's all about faith. That's why this morning, grabe, I feel that my faith was tested because I'm about to give up. I'm about to give U-turn, Erja, but then Rohina. Rohina, alatul. But God, you know what? The Holy Spirit intervened, mga kapatid. Don't give up. Have faith. I got this, sabi ng Lord. I got this. Just continue. Sida, alatul. Mapi yamin, mapi asat. Sida, alatul. Balit yanta, wagap hina. Hada, makan, hada, rohi. Palapain natin sa Amen. Tested faith. Amen. So allow me, mga kapatid, allow me to use yung introduction ko last time in choosing faith, mga kapatid, so that you will understand more about what is faith, mga kapatid. Amen. Sabi dito, mga kapatid, faith is a non-negotiable Christian arsenal. Amen. Siya yung ating tools sa pang-araw-araw nating buhay, mga kapatid. Faith is our Christian arsenal. We cannot talk about Jesus Christ or Christianity without talking about faith. Do you agree with that, mga kapatid? Because the Bible is very clear. Very, very clear. Amen? The Bible is very clear from the Old Testament to New Testament that the just should live by faith. Do you agree, mga kapatid? Amen.
And it's very clear in the Bible, mga kapatid, hallelujah, that through faith, we are saved, mga kapatid. Amen po tayo doon? Amen. Amen. At maliwanag rin ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, that it is impossible to please God without faith. So in essence, mga kapatid, it is impossible, mga kapatid, to have God without our faith, mga kapatid. Amen? So we should understand, mga kapatid, that faith is may kanya-kanyang level. Lahat tayo dito may faith. Amen? Do you agree? Amen. Amen? But bawat isa sa atin is may mga level po siya to some degree, mga kapatid. Maaaring yung kapatid natin is masyado nang malalim kanyang pananampalataya. Maybe tayo medyo sway-sway. Maybe some are nus-nus. Amen? Yung mga ganun ba? So, iba-ibang level po siya, mga kapatid. Amen? Kaya, minsan naiisip natin minsan or nare-realize natin na noong pa man pala, we exercise our faith. Do you agree with that? Amen. Na-exercise na pala pa natin siya. Amen? Hindi lang natin siya alam o na hindi lang tayo aware, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi ko dun before nung first week na November, pag sumasakay tayo sa aeroplano, amen? Do we pray? Amen? Amen. Do you think that faith on some extent and some point, we exercise our faith during the time we ride the airplane, mga kapatid? Amen. We have that faith na hindi man natin kilala yung piloto, hindi man natin alam yung credential niya, mga kapatid. Hindi natin alam kung first time niya nag-drive, nagmaneho ng airplane. Amen? Pero we have that faith na makakarating tayo ng safe and sound doon sa destination natin. Amen? Amen. And then, kapag yung sa mga teller, who has deposited money here in the bank? Who has a saving here? Pastor Bernard, that's right, your money? How about the others? What is your plan? Don't you have any savings in the bank? Dalawa na ito eh. Amen. So si Pastor Bernard at si Kuya Manny ang may savings. Palapakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. In the bank, mga kapatid, there is a teller. Amen. There is a teller. The cashier. At first, you don't know anything about the teller. Amen. You don't know her credential. Amen. But you have the faith at an extent or some point, you have the faith that she will not stone, or she will not steal, or she will not get the money that you're depositing with. Amen? So that is exercising our faith. And one more, who are the drivers here? Nag-drive. Amen? Alam natin na yung mga nag-drive na ito, mga kapatid, meron talaga silang yung tinatawag na talagang they are capable enough. Amen? Ano sa kanila yung skills talaga, maingat sila, edukado sila. Pero without knowing, yung mga nakakasabay natin doon sa kalsada, hindi natin alam, mga kapatid, lalo na yung mga reckless driver, amen? But those drivers, sila Kuya Arnold, si Pastor Bernard, amen? Sila Ate Rona, they have that faith that darating at darating sila ng 10:30 dito sa service natin, amen? Ng safe and sound, amen? At nung dumating na kayo dito sa church, mga kapatid, nung dumating na kayo, chinek nyo ba yung upuan nyo? No? Hindi, no? Because you have that faith na kahit gaano ka kabigat, that chair will carry you, mga kapatid. And some point, in some extent, you exercise the faith. Amen? Kaya minsan nakakalungkot, mas may pananampalataya pa tayo sa chair kaysa sa ating Lord. Amen? Kasi we always question yung ating Panginoon. Pero yung chair, did we ever question the chair? Of course not. But at some point, and to some extent, we exercise our faith. Amen? Hindi aksidente, mga kapatid, na kapag nagbabasa tayo ng mga scripture, lalo na po sa New Testament, ano napapansin niyo, mga kapatid? Sa New Testament, mga kapatid. Especially sa New Testament. If you are looking, amen? If you are looking about the teaching of the Lord Jesus Christ, if you are looking about the miracles of Jesus Christ, lalo na sa New Testament, mga kapatid, it's all about the working of the faith of the disciple. Because God, our Jesus Christ, is developing the faith of the disciple. That's why dumadanas sila minsan ng challenge ng mga bagyo. Because God wants to strengthen the faith of the disciple, mga kapatid. Kaya nasabi sa Matthew 17, mga kapatid, ano sabi sa Matthew 17? If you have that small seed like a mustard, amen? Isang maliit na butil na mustasa, you can move mountain. Amen tayo mga kapatid? Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, in other words, kahit gaano pa ka mountain size, yung mga challenges mo sa buhay, yung mga trials mo, you can move mountain. Because that faith that you have, what is that, mga kapatid? Our faith is
active, potent, powerful mga kapatid. Kaya kapag may pananampalataya tayo mga kapatid, if we have our faith mga kapatid, God has the power mga kapatid. May kapangyarihan ng Diyos para, mga kapatid, ibigay lahat. Nung lahat ng ating pinanampalataya mga kapatid. Amen? Amen po tayo mga kapatid? Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin mga kapatid, kahit gaano kaliit pa yun, kahit kaliit lang ng mustasa, yung seed na yung mga kapatid. Pero kapag tinanim mo yung mga kapatid, pag naulanan, kapag inaarawan, yung seed na yung mga kapatid will grow mga kapatid. Kaya we are so blessed we have this kind of environment mga kapatid. Amen? Kasi ibig sabihin mga kapatid, faith comes from hearing and hearing the words of God. Sabi sa salita. Amen? Kaya with this kind of environment, if you have that little faith, but we have in this kind of environment mga kapatid, your faith will grow, and grow mga kapatid. Amen? Kaya for this morning mga kapatid, our topic will be tested faith. Amen? So but before that mga kapatid, before we continue, let us bow our heads and let us put ourselves into the presence of our Lord right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you ever so much, Lord, for this wonderful day, O God. Hallelujah. Indeed, O God, that you are so faithful. Hallelujah. A wonderful God. You are the name above all name. The great name above all name. From the rising of the sun until it's going down, O God. Your name, O God, the great name above all name, will be praised forever and ever, Lord God. Thank you ever so much for this wonderful day, for the privilege, O God, that we can serve you, Panginoon, that we can, hallelujah, that we can praise you and worship you in spirit and in truth, Lord God. Lord, thank you sa buhay ng bawat kapatid natin, Panginoon, hallelujah. Lord, we are praying right now, O God, in the name of Jesus Christ, Father God, na nawa, Panginoon, biyayaan mo yung bawat isa sa amin ng spiritual knowledge, wisdom and understanding, Lord God. So that, Panginoon, hallelujah, whatever words come out from my mouth, O God, hallelujah, is lubos namin itong maunawaan, Panginoon, na hindi lamang ito, Lord God, aming maririnig, bagkus, Lord God, ito magrarema at titimo sa aming mga puso, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Lord, nawa, ang iyong salita, Panginoon, is just not an informative, Lord God, but it will transform us, Lord God, from glory to glory, from faith to faith, Lord God. Lord, be with us, Lord God. Be our Emmanuel, Panginoon. Be our special guest, O God, in Jesus' name. Lord God, maraming salamat. We bring back all the glory, honor, thanksgiving, praise, adoration, the splendor, the power, and might, and dominion are all yours, Almighty Father, forever and ever. And all the blessed children of God will say, Amen. Hallelujah. Tested faith. Amen. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, our faith was being tested. Amen. Naranasan niyo ba yung mga kapatid? Amen. Sa araw-araw ng buhay natin, in our everyday life, we always encounter, mga kapatid, the testing of our faith, mga kapatid. And you know what? In the scripture, hallelujah, in the scripture, meron isang character sa Bible, mga kapatid, na one of the best example of the testing of the faith. Can you guess who is this, mga kapatid? I'm sorry? Come again? Pardon? Amen? Wrong. But for this morning, mga kapatid, I think ngayon lang siguro marinig to or nabasa niyo na o narinig niyo na sa mga YouTube, mga kapatid. One of the best example, mga kapatid, yung testing of faith, yung isang ama sa Bible, mga kapatid. In the name of Jairus, mga kapatid. Sino nakarinig nun? Kwento ni Jairus. Amen. Praise the Lord. Wala. Happy. Matupas. It's not word, but I'm sorry? Yun. Kumana. Yeah, so at the introduction, mga kapatid, Hebrews 11:1, it says that now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen, mga kapatid. I believe that all of us has faith, but to some degree, amen? Even hindi natin nakikita si Lord, we believe by faith that God exists. Amen po tayo doon? Amen. Amen. Kaya nga, maraming salamat dahil ang bawat isa sa atin is may pananampalataya na katulad nito, mga kapatid. Amen. Next. Okay, next po. Yeah. Amen. So our scripture for today is makukuha natin o mababasa natin or will be taken from Mark 5:21 to 42. So babasahin ko na ng mga kapatid. Amen. So
So sa biyaya ng Lord, we will understand the assets of God for this morning. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, tago niyo lamang ako, Lord God, sa malabay ng iyong Panginoon. Nawa kayong makita, Lord God, at di aking kahinahan, Lord God. Be my mouth, the mouthpiece of your words, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi sa Mark 5:21-42, Amen? And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered about him, and he was beside the sea. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet, and implored him earnestly, saying, My little daughter is at the point of death. Come and lay your hands on her, so that she may be made well and live. And he went with him, and a great crowd followed him, throng about him. May karugtong pa yung mga kapatid, amen? But on the historical context, mga kapatid, amen? During that time, sa ating Panginoon, ay nasa kabila siyang lugar, o nakabilang isla, mga kapatid, amen? Ang ating Panginoon. Kasi during that time, nagmi-minister ang ating Panginoon. Gumagawa siya ng mga miracles during that time, mga kapatid. And he was on the other island, mga kapatid, during that time. At alam niyo, mga kapatid, saan galing si Jesus Christ? Doon siya sa isang lalaki na sinapian ng 6,000 demons. Nabasa niyo po yung mga kapatid? There is one demoniac with 6,000 demons na sumapi sa kanya, doon sa lalaki niyo, mga kapatid. And then it was being cast out by the Lord Jesus Christ. Alam niyo, mga kapatid, interesting facts, nag-iisa lang yung taong yung mga kapatid, pero pinuntahan siya ni Lord, mga kapatid. Kaya ikaw, kapatid, kahit saan ka pa naroroon, pupuntahan at pupuntahan ka ni Lord, kapatid. Amen? At nung nangyari yung miracles na yung mga kapatid, ito na yung sumunod na story. Nag-cross sila sa other island, mga kapatid. Sumakay sila ng boat. Amen? And then, during that time, napakaraming tao. Kaya nga sabi dito it was mentioned here, a great crowd gathered about him. Amen? Kaya hindi against the Lord sa mga mega churches, mga kapatid. Kasi during that time, grabe yung mga followers ni Jesus Christ. Kaya kung during this time, definitely, ang dami sigurong followers ni Jesus Christ. Maybe about 22 million, mga kapatid. Kasi during that time, Jesus Christ was very famous, mga kapatid. Famous na po siya. Kilala siya na siya yung Diyos na gumagawa ng mga himala, mga kapatid. Amen? Kaya nung nag-cross sila sa other side ng island ng mga kapatid, napakaraming tao gathered about and he was beside the sea. And then came one of the rulers of the synagogue, si Jairus, mga kapatid. Si Jairus is a leader of the synagogue. Si Jairus is a famous, mga kapatid. At ito yung interesting. Famous, meeting another famous, mga kapatid. A famous celebrity, amen, meeting another famous celebrity, mga kapatid, amen. Kaya dito, mga kapatid, kilala si Jesus Christ during that time. At nung nakita nga ni Jairus, mga kapatid, ang ating Panginoon, amen, nagpatirapa siya, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, darating at darating sa buhay natin, amen, na walang magagawa yung diploma natin, walang magagawa yung pera natin, walang magagawa yung mga influence natin, mga kapatid, kung hindi darating yung time, magpapatirapa ka sa ating Lord at walang magagawa yung lahat ng bagay na meron tayo, kundi ang Panginoong Hesus lamang ang tutulong at tutulong sa ating kapatid. Always remember that, mga kapatid. Amen? Kaya sabi dito sa notes ko, mga kapatid, sabi dito, during that time, Jesus was also famous during that time. Nagkakagulo na yung mga tao nung nakita nila ating Panginoon, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, ilan sa inyo dito, amen? Ilan sa inyo dito, yung tinatawag na pumunta dito para sa ating Panginoong Hesus lamang? Amen. Nasang kamay? Amen. Amen. Hindi, pumunta ba tayo dito para makita natin si Pastor Bernard, si Pastora, yung mga song leader? Amen. Para yung mga breakthrough natin, yung mga pinapanalangin natin, may ma-answered, mga kapatid? O pumunta ba tayo talaga dito? Amen. Para sa ating Panginoong Hesus lamang, mga kapatid? Amen. Ayun yung question, amen? Kaya sinabi ko dito, ilan kaya sa SGC family na nagpunta dito na parang naka-manuscript ng mga kapatid. Si Pastor Bernard, Pastor Ray, o isang leader. Hindi para kanino pa man, kundi para sa ating Panginoon Jesus. Because in reality, take note of this, mga kapatid, in reality, church is not a church until Jesus shows up, mga kapatid. Do you agree on that? Amen. Our praise and worship will become meaningless until Jesus shows up, mga kapatid.
Our program and activities will become meaningless until Jesus shows up, mga kapatid. Amen? Kaya nung time na ito, mga kapatid, makikita natin yung kababaan ng loob ni Jairus. Ibig sabihin, mga kapatid, maaring nagpunta na siya sa maraming doktor. Amen? Marami na siyang pinuntahan. Amen? Even yung mga pera niya, nagastos niya na lahat, mga kapatid. O marami pa siya mga source of income during that time. Pero ang lahat ng bagay na yung mga kapatid, ay walang nangyari, mga kapatid. Hindi gumaling yung kanyang anak, mga kapatid. At sabi dito, mga kapatid, yung kaisa-isa niyang anak, alam niyo, detalyado yung Biblia, mga kapatid. Kasi sa ibang translation, mga kapatid, is only daughter. Ibig sabihin, kaisa-isa. Kapag nawala pa yung anak na yun, mga kapatid, ano na kaya mangyayari kay Jairus, mga kapatid? Amen? Pero nung nakita niya yung ating Panginoon, nagpatira pa siya. He fell at his feet, mga kapatid, and implored him earnestly, saying, sa ibang translation, sabi ng mga kapatid, please come. Sabi niya kay ating Panginoon Jesus, please come. My little daughter is at the point of death. Hindi lamang to simpleng kasakitan, trangkaso o lagnat, mga kapatid. His daughter is dying, kapatid. Nakakita na pa kayo noon, yung mga nasa bingit na ng kamatayan, mga kapatid? Yung almost dying. Mga ilang percentage na rin natitira, mga kapatid. Ayun po yung nangyari. Nung time na yun, kilala ng ating Panginoon. Kaya hinanap ni Jairus ang ating Panginoon. Kaya sabi niya doon kay ating Panginoon, please come and lay your hands on her so that she may be made well and live. Amen? Grabe, maaaring di natin alam. Di ba pag nasa bangko tayo, nasa hospital tayo, binibigyan tayo ng mga queue number? Naranasan niyo, mga kapatid? Yung pipila ka, tapos bibigyan ka ng number? Do you experience that? Yes. Amen? Maaaring during that time, si Jairus yung may number 1, mga kapatid, nahawak na number. Kumbaga parang in essence lang ba, parang nararamdaman natin o nabivisualize natin, mga kapatid. Kaya nung time na yun, ito maganda, mga kapatid. And he went with him, Jesus Christ went with him. Dito pinapakita, mga kapatid, yung pagmamahal ng isang ama. Ang sabi ng ating Panginoon, halika, sasamahan kita, sabi gano'n. Jesus went with him, and a great crowd followed him and thronged about him. Yung lahat ng mga crowd na yun, di natin alam, mga kapatid. Yung mga crowd na iba-iba yun. Amen? Yung iba doon, mga ususero lang, mga kapatid. Mga marites, mga kapatid. Amen? Pero si Jairus, iba. He was so desperate, mga kapatid. He was so desperate bilang father na yung anak niya ay gusto niya talagang gumaling, mga kapatid. Amen? Kaya sabi dito, mga kapatid, hallelujah, hallelujah. This is the reality, mga kapatid. Amen? This is the reality. Take note of this. Na kahit gaano tayo kayaman, si Jairus is mayaman during that time. Amen? Kahit gaano tayo ka-influential, mga kapatid, kahit gaano tayo ka-edukado, amen? Amen? Darating at darating sa buhay natin na mawawalang saysay ang lahat ng ito dahil kakailanganin natin ang Diyos na tutulong sa atin, kapatid. Walang magagawa yung medicine. Walang magagawa yung doktor. Amen? Even our education, even our diploma, kapatid. Sabi dito, mga kapatid, amen? Kaya may mga pagkakataon na di kayang tulungan ng diploma mo, ng pera mo, ng influence mo na ang tanging Diyos lamang ang makakatulong sa iyo. Wala kang magagawa, kapatid, kundi magpatira pa sa Panginoon. Lord, di na kaya ng doktor. Di na kaya ng mga kahit sino pang puntahan ko. Di na kaya ng diploma ko. Di na rin kaya ng boss ko. Lord, pero ikaw, Lord, kaya mo. Because with God, sabi sa Luke 1:37, nothing is impossible, kapatid. If you have that faith, kapatid, walang magagawa. Sabi nga sa Jeremiah, di ba, 32:27, ako si Yahweh, na Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay dito sa mundo, anumang bagay na mahirap para sa akin. For with God, all things are possible. Amen? Kaya nung time na yun, sabi niya, come, go with me, sabi ng ating Panginoon. Nararamdaman ni Jairus during that time yung pagmamahal ng ating Panginoon bilang isang ama. Inaakit siya, come, go with me. Amen? Hallelujah, hallelujah. Kaya kaso nga lang, during that time, napakaraming crowd. Napakaraming mga ususero, yung mga meron na tinatawag, mga kapatid. Hindi natin alam kung ano talaga yung mga motibo nila. Kasi talagang kilala si Jesus Christ during that time. He was so famous, mga kapatid. Pero, si Jairus is different from all the rest, mga kapatid. Because he has this heart, he has this faith. Amen? He was so desperate, mga kapatid.
looking and asking, amen, for the Lord Jesus Christ to heal her daughter, mga kapatid. Amen? Kaya, maaring during that time, kung pag-aaralan natin itong kanyang salita, mga kapatid, itong kwentang ito, maaring during that time, si Jairus talaga yung tagahawi, di ba? Ano niya, nabibisualize yun? Oh, tabi-tabi kayo dyan, tabi-tabi kayo, daraan ang ating Panginoong Isus. Dito, Jesus, sumunod ka sa akin. Maaring ganun, mga kapatid. Kasi talagang desperado na si Jairus, mga kapatid eh. Talagang hinahawa niya yung mga crowd, amen? Talagang pinapasunod niya si Jesus Christ sa kanya. Dahil talagang desperate siya na gumaling yung kanyang kaisa-isang anak, mga kapatid, amen? Kaya dito makikita natin, mga kapatid, hallelujah, na talagang Jairus was so desperate. Naranasan niyo ba, mga kapatid, minsan sa buhay natin, na talagang if we encounter such trials, difficulties, and challenges, yung tipo bagang parang wala na tayong magagawa. Amen? We are so desperate. We are so hopeless, mga kapatid. Naranasan natin yung minsan. We experience that. Amen? Kahit rin ako, mga kapatid, hindi ako exempted sa ganung trial. Kaya si Jairus sabi niya, Jesus, come with me, please. Jesus, come with me, please. Talagang grabe. Imagine mo, a famous, di ba, asking for another famous, mga kapatid. Grabe, di ba? Yung humbleness ni Jairus during that time. Kaya dito makikita natin sa story ito, mga kapatid, in the midst of urgency, definitely there's an urgency, amen? Kasi naghihingalo na yung daughter ni Jairus, amen? In the midst of urgency, sa gitna ng emergency, mga kapatid, amen? Take note of this. Between life and death situation, amen? Hallelujah. Nandun si Jairus, amen? Talagang nagsusumamok, amen? He is pleading, mga kapatid. He is pleading from the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya, nung time na yon, hallelujah. Kaya, nung time na yon, marami rin siguro sumusunod-sunod. Amen? Na talagang gusto rin gumaling. Amen? Sa kanilang mga karamdaman. Iba-ibang situation. At maaaring si Jairus talaga yung nangunguna doon during that time. Kaya, ganun na lang talaga yung pagsusumamog niya. Na talagang, Lord, please come with me, sumama ka sa akin. Dahil yung anak ko is naghihingalo na, amen? Kaya doon mararamdaman natin talaga yung desperation, amen? Yung desperation ng Jairus, mga kapatid. Then, here it comes, mga kapatid. Noong time na yun, desperado si Jairus. Hawi siya ng hawi sa mga crowd. Lord, please come with me, please come with me. All of a sudden, may dumating na isang babae. Next verse, ano sabi nito? Nasa akin ba? Yun! Nung time na yun, grabing alga. Very anxious na si Jairus. And there was a woman who had had a discharge of blood for 12 years. Do you read this one? Do you hear this preaching, mga kapatid, or this story? Yung babae na dinudugo for 12 years. Sino dito nakaranas ng dinudugo? Ba't tumataas yung lalaki? Babae lang yung mga kapatid. Ito kasi. Sugat lang. Saan na itong kalik? Pare ko. Sino din nakaranas na dinudugo? Amen. Hallelujah. Nung kalagitnaan na yung mga kapatid, there was a woman who had had a discharge of blood for 12 years. Meron isang babae na hindi alam ni Jairus na nakabuntot pala sa paanan ni Jesus Christ, mga kapatid. Itong babaeng to, yung dinudugo for 12 years, mga kapatid. 12 years. Alam niyo ba kung gaano kahirap yung dinudugo, mga kapatid? Yes. Amen. Lalo sa ating mga partner, kung may mga partner kayo. Kapag dinudugo ang ating mga partner, mainit ang kanilang ulo. Amen. How much more for this lady? 12 years na mainit ang kanyang ulo, mga kapatid. Every day, mga kapatid, dinudugo siya, mga kapatid. For 12 years, mga kapatid. At hindi na siya masyado nakakalakad, mga kapatid. Nandun na siya sa gilid ng sidewalk, mga kapatid, hoping for something to happen, for miracle to happen. At during that time, ano sabi dito? Sa 26, and had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse. Ibig sabihin, maaring maraming pera yung babaeng yun during that time. Amen? Yes, she has a lot of money. Amen? Marami siya mga source of income during that time. Pinuntahan niya na yung lahat ng mga physicians, lahat ng mga doktor.
Maaari yung mga kwak-kwak, amen? Kwak-kwak, sabi ni Sister Dorothy, kwak-kwak, doktor, amen? Sa albularyo, amen? Maaaring pinuntahan na lahat ng babae, mga kapatid. Pero ano yung mga kapatid? Ano nangyari? It become worse and worse. Na halos wala na lahat sa kanya. Ang malupit, lalo pang tumindi yung sakit niya, mga kapatid, ng babaeng yung mga kapatid. Amen? Grabe, di ba? Naranasan ba natin ito, mga kapatid? Minsan meron tayong ina-ask kay Lord. Amen? Pero habang ina-ask natin yun, pero parang lalo nagiging worse yung mga situation, mga kapatid. Do you experience that, mga kapatid? And then sabi dito, she had heard the reports about Jesus and came up behind him in the crowd and touched his garment. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, siguro during that time, kung parang ina-analisa natin, mga kapatid, no? Yung story. During that time, si Jairus, masyadong maingay, Jesus, come with me! Jesus, come with me! Because my only daughter is dying. Kaya nung narinig yun ng babae, oh, Jesus! Kilala ko yun. Yung Jesus na yun, yung nagpabuhay ng patay. Yung Jesus na yun, yung nagpatayo ng lugpo. Yung Jesus na yun, nagpapagaling ng mga sakit. Yung Jesus na yun, nagpapadilat ng mga bulag. Amen? Kaya nung nalaman niya ng babae, wala siyang ibang nagawa, kundi sundan ang ating Panginoon. At ano sabi dito, mga kapatid, sa 28? For she said, if I only touch even his garments, I will be made well. Grabe. What kind of faith is that, kapatid? Grabe. If only I will touch yung laylayan ng garment ng ating Panginoon, gagaling ako. Sabi ng babae. Grabe pananampalataya, mga kapatid. Amen? Do you have that faith, mga kapatid? Amen. Do you have that faith? Amen? Kaya, and immediately, amen? Ang sabi dito, mga kapatid, pardon me, amen? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Noong time na yung mga kapatid, there was Jairus, amen? The father of the dying daughter. And there was this lady who is bleeding for 12 years, kapatid. Can you imagine, mga kapatid? Dalawa sila, mga kapatid. Both of the bleeding woman and Jairus had faith. Do you agree? Yes. Definitely, they both have faith. Amen. Pero kung magpapaligsahan, if they contest with each other, do you think somebody will win? Of course, wala pong mananalo because both of them have faith, kapatid. Amen. Ito yung interesting fact, mga kapatid. Ang batang babae, kung babasahin natin yung later, yung pinakailalim na ng chapter na ito, mga kapatid, is at 12 years old rin, mga kapatid. Yung anak ni Jairus is 12 years old. Ibig sabihin, mga kapatid, nung pinanganak ang anak ni Jairus, doon na nagsimula yung pag-bleeding ng babae. Kaya, ito yung mga kapatid, no? Ibig sabihin, God is a God of possibility, mga kapatid. Because nothing is impossible with Him. Ibig sabihin, maybe, no? Sinesense lang natin, mga kapatid, for 12 seconds, pinagaling niya yung babae, mga kapatid. Because of that faith, kapatid. For 12 years. And then yung daughter is 12 years old, mga kapatid. And then for 12 seconds, mga kapatid. At you know what? Sa mga Jewish culture, mga kapatid, pag sinabing 12, ito yung transition period, mga kapatid. Narinig na po ito, mga kapatid? Pag sinabing transition, mga kapatid, ito yung sa atin, kapag 12 years old na yung lalaki, yung batang lalaki, ito yung nagbibinata ng mga kapatid. Pero you know what, sa ating spiritual, sa ating buhay, Kristiyano, kapag dumaraan tayo sa transition, mga kapatid, grabe rin yung atake ng kalaban. Do you believe on that? Kaya take note of this, mga kapatid. Transitions attracts warfare. Yung feeling mo na gustong-gusto mong magsimba, pero ayaw ng kalaban. Yung feeling mo na gustong-gusto mong magbasa ng Biblia, kasi kapag nagbasa ka ng Biblia, aayos ang buhay mo, mga kapatid. Kapag gustong-gusto mong manalangin, sasagutin ng Lord yung mga panalangin mo, pero ayaw ng kalaban yung mga kapatid. Grabe yung warfare, grabe yung pag-atake. Yung gustong-gusto mo na magsimba, di ba? Minsan nararamdaman natin, di ba? Yung laman na, yung puso natin, gustong-gusto magsimba, yung spirit natin, amen? Pero yung laman natin, yung flesh natin, ayaw. Di ba? Nararamdaman niyo, mga kapatid? Kaya, mga kapatid, I encourage you, kapag nararanasan niyo yung mga kapatid, kapag napipil niyo, na parang ayaw niyo magsimba, damo na magsimba ka, kapatid.
The more na parang nakakaramdam ka na tinatamad ka, the more na maging masipag ka, kapatid. The more na gusto mo, ayaw mong magbasa ng salita dahil ayaw ng kalaban ng nalalim ang iyong pananampalataya. The more na lalo ka magbasa ng salita ng Panginoon, mga kapatid. The more na gusto mo manalangin, mga kapatid. Alam mo, by faith, God will answer all your prayers. The more, kapatid, na lalo kang manalangin, kapatid. By faith, kapatid. By faith. By faith. Kaya, ito mga kapatid, grabe. Amen? Grabe yung transition na nangyari. Kasi during that time, can you imagine ikaw may pinapanalangin ka, all of us, amen? Who are here, who has maybe 1 year, 2 years, yung petition natin, yung prayer request natin, na until now, 5 years po ngayon. 5 years, amen? Grabe, di ba? But look at the bleeding woman, 12 years. Do you think kaya mag-intend ng 12 years? Kaya nga minsan nakakalungkot, di ba? Minsan may mga kapatid, hallelujah, kapag hindi na-answer o hindi nila na-receive yung blessing nila, naglalawak sa iglesia, nawawala. Amen, mga kapatid. Where is the faith, mga kapatid? Amen? Ayun, nakakalungkot. Kaya minsan hindi natin nararamdaman yung ating Panginoon. May mga ganun, di ba? O yung parang tingin nila malayo ang ating Lord sa kanila, nagiging atheist, mga kapatid. Amen? May mga ganun, mga kapatid. It happens. Amen? Pero look at the bleeding woman, mga kapatid. For 12 years, he suffered so much. Grabe, di ba? Lahat nawala na sa kanya. Lahat pinuntahan niya na. Lahat ng klase ng mga doktor. Hindi siya gumaling. Pero with God, nothing is impossible. What kind of faith that woman has? That bleeding woman. Sinabi niya lang, if I only touch the garments of the Lord, yung laylayan na, I will be made well. Grabe. Dapat ganun tayo, mga kapatid. Amen? Kaya in verse 29, ano sabi ko sa verse 29? Amen? And immediately, the blood dried up. Immediately, suddenly, nung natouch na, nung bleeding woman, yung garments, yung laylaya ng aking Panginoon, ng kanyang robe, mga kapatid. Immediately, the flow of blood dried up. Bumalik siya. And she felt in her body that she was healed of her disease. Amen? And Jesus, sabi dito sa verse 30, perceiving himself that power has gone out from him. Kaya time na yun, nung gumaling na yung bleeding woman, nung may humawak sa laylayan ng kanyang garment, naramdaman ng ating Panginoon na mayroong power na lumabas sa kanya, kapatid. Amen? Kaya sabi niya dito, immediately turn about in the crowd. Kaya nagtanong kami ng ating Lord, who touched my garments? Who touched me? Kaya sabi siguro ng pangalan ng disipulo, tingnan mo to sa ating Panginoon Jesus. Hindi siguro kumain to. Sabi, di ba? Parang nakulong ko na. Sa dami ng crowd na gustong kumapit sa kanya, umawak. Di ba minsan, meron nga dito, di ba, yung parang, uy, hagis mo yung panyo, gagaling ako. I was healed, di ba? Nakikita niyo yan sa Pilipinas? Nagahagis mo yung panyo, di ba? Nag-aagawan sila sa panyo, di ba? Iba pa nga nakayapak, kapatid, di ba? Mahawakan ko lang, di ba? Yung dulo na gagaling na ako, mga kapatid, di ba? Pero tingnan dito, mga kapatid. Grabe, sabi ng ating Lord, who touched my garment? Who touched me? Kasi naramdaman ng ating Lord na may lumabas na power sa kanya. Yung healing power. Amen? That's why the bleeding woman was healed, kapatid. Amen? Kaya nung time na yung mga kapatid, nakikita niyo yung scenario. Jairus was there. Amen? Waiting for the Lord na sumama sa kanya para pagalingin yung kanyang only daughter. Then, dumating tong woman na to na sumingit lamang sa pila. Kasi sabi mo kanina, maaari number 1 siya, no? Si Jairus, pero yung woman, walang hawak na queue, number. Basta na siya sumingit, amen? All of a sudden, she appeared, mga kapatid, amen? Naano niya, nakakuha niya yung scenario, mga kapatid, amen? Kaya tingnan niyo, mga kapatid, Nung time na yon, naghihintay si Jairus for Jesus to come with him. Amen? But this woman came immediately. So mapapansin natin, mga kapatid, that there was a delay, kapatid. And that is the first point of our topic for this morning. Our test was tested when there is a delay, mga kapatid. Amen? Delay. Next slide. Ayan po siya. Ayan, delay. Kaya minsan sa buhay natin, may pinapanalangin tayo. Amen? May pinapanalangin tayo, definitely. Pero minsan, ang tagal-tagal sagutin ng ating Lord. Pero sabi niya, narinig natin ito parati, delaying is not a denial, kapatid. Narinig niyo, mga kapatid? Delay is not a denial. Amen? Hallelujah. Because the truth
test of faith, take note of this mga kapatid, the true test of faith is not waiting. Ano yung mga kapatid? The true test of faith is your attitude while waiting. Who are you? Habang naghihintay ka, anong ginagawa mo? Kaya sabi, di ba, meron tayong WWW, worship while waiting. Alam ko, lahat tayo may pinagdarasal. Lahat tayo may mga desire, may mga ambition na magustong matupad sa ating mga buhay. Amen? Pero sabi ng Lord, anak, wait ka lang muna. Kasi hinahanda ko pa yung the best para sa iyo. Amen? God is preparing you for something that He has stored for you, mga kapatid. That's why there is a delay, mga kapatid. Katulad rin ni Jairus, hindi kagad pinuntahan ni Jesus Christ yung kanyang anak para pagalingin. Dahil dumating yung bleeding bunga. So merong ang tagal. Amen? Amen? It also happened to us, mga kapatid. In our life, there is always a delay minsan. Pero, we have always to look at it in a positive perspective. Amen? Look at it in a positive perspective always. By faith. Amen? Because God is preparing us. While waiting, we have to worship. While waiting for the answer, we have to continue worshiping and praising our Lord. While waiting for that answer, mga kapatid, we have to continue serving our Lord, mga kapatid. Because in God's perfect time, whatever the desire of our heart, whatever is our prayer, petition, request, in God's perfect time, mga kapatid, God will grant it, mga kapatid. Only if you believe. Because if you believe, miracles happen, kapatid. Nakikita niyo yung scenario nito, mga kapatid. Tingnan mo. Si Jairus, nag-wait siya sa victory, di ba? Pero nakikita niya, yung victory is something na nangyayari na sa ibang tao. Nakikita niyo, mga kapatid? Pero si Jairus, nanatili lamang siya. He stay close to our God. He stay close. Amen? Habang pinapanood niya na pinapagalingan ng Lord yung babaeng yon, he stay close. Hindi siya natinag. He stay humble, mga kapatid. Kaya minsan ang masakit, what could it be? Yung blessing na gustong-gusto mo, nare-receive ng kapitbahay mo. What could it be? How would you feel? Yung victory na inaasam-asam mo is nakukuha na ng ibang tao yung victory niyo, mga kapatid. Maari na sa kapitbahay natin. Amen? Kaya huwag kang mga kapatid, bakit? Pag sinabing kapitbahay or neighborhood, ibig sabihin, katabi lamang natin. Ibig sabihin, malapit na sa atin ang Lord. Amen? Ibig sabihin, nandito na siya, you are next, kapatid. Huwag kang mainip. Have faith. Have faith, kapatid. Minsan masakit yung mga kapatid, di ba? Yung nakikita na ni Jairus, na gumagaling na yung bleeding woman, pero yung kanyang hinaing, yung kanyang pinipilit sa ating Panginoon, is hindi pa binibigay. It happened to us also in real life. Nandito tayo, we are worshiping and we are praising our Lord, amen? Kasi meron tayong desire, Lord, pagdating ng araw, Lord, gusto ko ganito, ganyan, ganyan. Pero, umabot na 1 taon, umabot na 2 taon, worship ka ng worship, and Lord, praise ka ng praise, serve ka ng serve, until lang, hindi pa rin ginagarat. Pero nakikita mo, sila Pastor Bernard, grabe. Sila Pastora Irene, Sister Dorothy, grabe yung mga pagpapala, di ba, overflowing. Nakikita mo yung mga victory, nakikita mo yung mga blessing, di ba, tinatamasa ng mga kasama mo sa church, di ba? What would you feel? How would you feel? Ano ba yung mararamdaman natin, kapatid? Masakit? Hindi. Hindi. Kaya sabi, di ba, may Bible verse, sabi, di ba? Weep for those who weep, and rejoice for those who rejoice. Pero sabi doon, madali nga naman, umiyak kapag may umiyak. Iiyak ka na rin, di ba? Pakita mo si ate mo yun. Iiyak ka na rin. Pero yung rejoice, for those who rejoice, parang hirap, di ba? Kaya? Mahirap, di ba? Nakikita mo sila pas, grabe yung pagpapala. Sila Pastora, Sister Dorothy, di ba? Tapos ikaw. Parang hirap kaya wait for those who wait, and then rejoice for those who rejoice. Pero look at the attitude of Jairus. Hindi siya natinag. Yung pananampalataya niya was intact. Yung pananampalataya ni Jairus is firm. Yung pananampalataya ni Jairus is steadfast, kapatid. Hindi siya natinag. Nandun talaga yung pain niya na no matter what happened, God will heal her daughter, kapatid. Amen? There is a delay. That is the first point. Moving on, mga kapatid. Sabi dito, now on verse 31. Sabi dito, verse 31. Ate? And his disciples said to him, you see the crowd pressing around you, and yet you see, sabi ng mga disciples, ang dami-daming crowd, ang dami-daming mga sumusunod sa'yo. But still, you say kung sino yung nag-touch sa'yo, sabi ganon. And then, on verse 32, he looked around to see who done it. Amen?
At nung nandun na yung woman, sabi ng woman, ng verse 33, but the woman, the believing woman, knowing what had happened to her, naramdaman ng believing woman that he was healed, mga kapatid. Kaya with conviction, mga kapatid, came in fear and trembling, nagpatirapa ang believing woman sa ating Panginoon. Amen? At sinabi niya yung totoo. At ang maganda dito, mga kapatid, hindi ginats Jesus Christ, yung believing woman. Hindi not condemn. Because yung pananampalataya ng woman ay yung nagmamatters sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Kaya napaka-importante ng faith, kapatid. No matter what happened, may mag-iwan man sa atin sa mundong to, yung kaisa-isa, ito yung pananampalataya natin, mga kapatid. Because that faith can move mountains, mga kapatid. That faith, even a small seed. Pero hindi naman nire-recommend ni Lord na habang buhay, maliit lang yung pananampalataya natin. Dahil ang nais ni Lord, mga kapatid, ilumawak at lumaki yung pananampalataya natin, mga kapatid. Now, paano i-reconcile yung thought na yung mga kapatid? Na habang buhay na lang maliit yung ating pananampalataya, compare doon sa mustasa, sa seed, na small seed ng faith, mga kapatid. That's why, doon sa Matthew 7, di ba, gumamit ng metaphor or illustration ng ating Lord that if you have a little seed, mga kapatid, that seed, kapag pinalant mo, diniligan mo, inarawan mo, it will grow, it will become mature. Same with us. Kaya mga kapatid, huwag niyo hahayaan, hindi kayo dumadalo, mga kapatid. Dapat nandun yung eagerness natin, bilis na. Bakit? Faith comes from hearing and hearing by the word of God, kapatid. Kakadalo at kadadalo natin dito, kakapakinig at pakakinig natin ang salita ng ating Panginoon, yung pananampalataya natin, mga kapatid. At first, maliit siya, but it will grow. Kaya sabi mo sa katabi mo, your faith will grow. Amen. Your faith will grow. Amen? Yun, sabi dito. And then sabi, ibig sabihin sa madaling sa verse 33, sabi niya, nagsabi ng totoo yung leading woman. Amen? And he said, and then nasabi ng ating Panginoon sa kanya, look at it, mga kapatid. Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Amen. Now, the question is, nasaan na nga ba si Jairus? Diba? Kasi siya yung pinag-uusapan natin dito, kapatid eh. Sa umpisa pa lang. Alam si Jairus, siya yung tipo ng parang, alam ba sa isang pelikula, yung karakter na binayaran pero walang dialogue. Naano nyo, mga kapatid? Parang extra lang. Kumbaga parang, ano na siya? Parang tatawa lang. Nagmamasid na siya ng ganyan. Amen? So, umpisa na siya may salita. Please, come and heal my daughter. Pero after that, wala na, mga kapatid. Siya yung pinag-uusapan natin ito. Where is he? You know what, mga kapatid? Even during that time, na hindi niya pa nare-receive yung blessing, hindi niya pa nare-receive yung victory, hindi niya pa nare-receive yung healing, Jairus, stay close with God, kapatid. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, in application, kahit habang hindi pa natin natatanggap yung mga biyaya na inaasam-asam natin, stay close with God, kapatid. Stay close. Huwag kang lalayo. Amen? Kasi lahat tayo pinagpara ng Lord. We are all an overcomer. We are all victors. And we are all warriors, mga kapatid. We are created as a head and not as a tail, mga kapatid. Always remember that, kapatid. Always remember that. Paganahin na natin ating pananampalataya, mga kapatid. Amen? Kaya nung time na yun, nawala na si Jairus noon. Pero nandun siya, hindi siya nawala. Kaya sabi dito, sa verse 35, sabi daw, when he was still speaking to her, the messengers arrived. May dumating na mensahero na galing sa bahay ni na Jairus. Sabi dito, when he was still speaking to her, sabi nung si Jesus Christ sa salita pa dun sa babae, messengers arrived from the home of Jairus, the leader of the synagogue. They told him, your daughter is dead. Wow, grabe. Yung tipong, yung devastated ka na talaga, yung desperado ka na, feeling na gano'n. Yung talagang asam na, Lord, pagalingin mo yung anak ko. Tapos all of a sudden, may dumating na mensahero, sasabihin lamang sa'yo, patay na yung anak mo. Wow, grabe, di ba? Ano mararamdaman mo? Kaya minsan tayo sa buhay natin, marami tayong mga parte or aspect sa buhay natin na patay na. Pero, huwag kayong mawala ng pag-asa, kapatid. Hindi pa patay yun, yung mga pangarap natin. Yung mga breakthrough na yan, mga kapatid. Yung mga provision, dahil hindi pa yan patay. Maaaring natutulog lang siya, kapatid. Because in God's perfect time, God will grant those all, mga kapatid. Amen? Tingnan mo dito, mga kapatid. They told him, your daughter is dead. Kaya yung second point natin dito, mga kapatid,
The second test of faith is death. Yan, mga kapatid, kamatayan. Kasi sinabi ng mesero, wala ka na magagawa, patay na ano mo. Di ba, minsan may mga ganun tayo, di ba? Yung tayo, eager na eager tayo, di ba? Willing na willing tayo, pero all of a sudden may darating. Ay, di ba yung minsan meron tayo mga kaibigan na yung mga parang, yung mga, ano sa atin, yung mga, kapag may problema tayo, yung mga payo sa atin, yung advice sa atin, nag-away na naman kami ng asawa ko, magpakamatay ka na. Di ba? May mga ganon. May mga ganon, di ba? Katulad dito mga kapatid, dinidiscourage nung mensahero na yon, si Jairus napatay na daw yung anak niya, mga kapatid. Minsan ganun, di ba, nararanasan natin yan? Yung tipong gusto-gusto natin magsimba, di ba? Pero meron tayong mga kasama sa bahay na, huwag ka na magsimba dyan. Magpa-praise the Lord ka naman, tataas-taas ka na naman kayo, corny, weirdo, di ba? May mga ganun, di ba? Dinidiscourage tayo. Ay, marami ko na makuha yung pangarap. Huwag ka maniwala dyan, di totoo yan. Di ba may mga ganun minsan, di ba, sa buhay natin, maraming mga negative people. Pero sabi ng ating Lord, huwag mo silang intindihin. Don't mind them. Sabi niya, listen to what I say. I got this. Sabi ng Lord kay Jairus. Don't mind them. Don't listen to them. Sabi niya, I got this. Sabi ng Lord. Ibig sabihin, there's still hope, mga kapatid. And that was the second test of faith, yung death. Amen? Kaya sa sunod na verse, sabi dito, ang 36, sabi dito, malapit na po tayo, hanggang 42 lang po siya. But Jesus overheard them and said to Jairus, don't be afraid. Narinig ni Jesus Christ, sabi ng mga mesero, yung mga martes siguro during that time, no? Alam, di ba may mga ganon? Sa panahon natin, sa 2023, may ganon. High-tech na yan. Amen? Kaya may dumating sabi, patay na yung anak mo. Wala ka na magagawa. Yung mga ganon, dinidiscourage na talaga siya. And narinig ni Jesus Christ yun. Narinig niya. Sabi dito, but Jesus overheard them at sabi ni Jesus Christ kay Jairus, don't be afraid. Huwag kang matakot. Just have faith. Grabe, di ba? How wonderful we have a Father like that, mga kapatid, that always beside you and encouraging you to have faith. Do whatever it takes. Sabi nga, huwag kang mawala ng pag-asa. I got this, sabi ng ating Lord. Then Jesus stopped the crowd and wouldn't let anyone go with him except Peter, James, John, and the brother of James. Kasi may time na maraming crowd, di ba? Maraming sumusunod-sunod, maraming followers si Jesus Christ. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, pina-stop sila, pinatigil sila. At ang sinama lamang ng ating Panginoon Jesus sa bahay ni Jairus ay walang iba, yung tatlong yan, mga prayer partner. Kaya pwede mong samahan natin, prayer partner mo. Meron ba kayong mga prayer partner dito? Who will encourage you, who will lift you up. Amen? Ito yung sila Peter, James, and John, the brother of James. And then on verse 38, when they came to the home of the synagogue leader, which is Jairus, Jesus, so much commotion and weeping and wailing. Bigkasin natin yung tatlo, mga kapatid. Commotion, weeping, and wailing. Definitely, kahit sa atin, sa buhay natin ngayon, kapag may namatay, di ba, may grabe yung commotion. Amen? Kasi di natin talaga matanggap eh. There is weeping, pag-iyak, pagtangis, and wailing. Ano yung wailing? Pagsigaw. Di ba? Yung mga ganon sa Tagalog. Grabe talaga. Nagkukumusyon na talaga sila. And alam mo sa Jewish culture rin, mga kapatid, meron tinatawag ng mga crying ladies, katulad ng Sharon Cuneta, yung pelikula nila, di ba? Di ba kapag para yung isiset nila yung atmosphere into the spirit of yung mourn, di ba? Yung pag-iyak. Kaya pag malakas yung pagtangis mo, wala kayong bayad sa'yo, di ba? 1,000 ka, 500 ka lang, 300 ka lang. May mga ganun, mga kapatid, even during that time. Kasi nung pagdating nila dun sa bahay ni Jairus, grabe yung ang dami mga doon, parang hinayr. Amen? Mga hinayr ng mga crying ladies. Amen? Kaya there is a commotion, there is weeping, there is wailing, mga kapatid. Amen? Next slide, sabi ito. And then he went inside, pumasok ang ating Panginoon and asked. This is a bold question. Bold question. Take note of this, mga kapatid. Nung pumasok si Jesus Christ sa bahay ni Jairus, why all this commotion and weeping? Bakit may komosyon? Bakit may pag-iyak? Ang sabi ng ating Panginoon, the child isn't dead. She's only asleep. Can you imagine dyan? Grabe, di ba? Hindi patay yung bata. Natutulog lamang siya. Amen? Overtime na tayo? Overtime na? Oti. Okay. Napasarap ako. Why all this commotion? This sabi, the child isn't dead, she's only asleep. And then the crowd laughed at him. Tapusin na pa natin, paspasan natin. Nung sinabi ng ating Panginoon na yung kanyang anak ni Jairus isn't dead, he's just only sleeping.
Alam niyo mga kapatid, yung mga crowd doon sa labas ng bahay, yung mga nakikiusyoso, yung mga meron, tinawanan siya mga kapatid. Tinawanan ng ating Panginoon. But He made them all live. Amen? Kaya minsan sa buhay natin, ito yung pangatlong point, there is a disbelief. Paki-plus nga po yung pangatlo din, and then balik ka. This is the third point, mga kapatid. Our faith was being tested because of, number one, ano? Delay. Number two, death. Number three, disbelief. Going back sa yan. Bakit po disbelief? Kasi tingnan mo, yung mga crowd, tinatawanan yung ating Panginoon. Amen? Hindi sila naniniwala. But sabi nito, but He made them all live. Anong ginawa ng ating Panginoon? Pinaalis lahat yung mga meron na yon. Pinaalis yung mga crowd na yon. He took the girls' fathers and mothers. Ang iniwan lamang ng ating Panginoon, dun sa room na yon ni Jairus, mga kapatid, yung tatay, yung nanay, at yung tatlo, mga kapatid, si Peter, James, and John, mga kapatid. Amen? And then, holding her hand, He said to her, with means, hinawakan ng ating Panginoon yung kamay ng bata, little girl, get up. And the girl, who was 12 years old during that time, immediately stood up and walked around. They were overwhelmed and totally amazed. Palakpakan natin sa Lord, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. That was our faith that is being tested. First, there's a delay. But huwag tayong wala ng pag-asa, kapatid. Don't lose hope. Even sometimes there's a delay for the answer of our prayers petition. Number two, sometimes it happened that sometimes in our life, not literal death, but sometimes we are thinking that our dreams, amen, our breakthrough, our blessing, our provisions is parang patay na. Pero with God, nothing is impossible, mga kapatid. And then yung pangatlo, disbelief. Huwag tayo maging katulad ng mga crowd na mga kapatid. Na kulang sila sa pananampalataya, mga kapatid. That's why itong mga disbelief na mga kapatid, ito yung humahadlang. That's why hindi natin maranasan yung tunay na breakthrough. Kaya ano mga kapatid, ito, take note of this ha. Nung pinalabas na ng ating Lord, yung mga doubters, yung mga tumatawa, the breakthrough happened. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Amen. Ibig sabihin sa buhay natin, kailangan natin minsan paalisin sa buhay natin yung mga negative people. Amen. Sometimes, tanggalin natin siya. Bakit? Kasi hindi tayo makakausan. Kaya kapag meron tayong mga bagay na pinangahawakan pa, na nagtatampisaw pa tayo sa kasalanan, mga kapatid, amen? Yung lumalangoy pa rin tayo sa kasalanan, hindi natin ma-reach yung breakthrough, yung blessing, yung provision. Bakit po? Kasi iyon yung mga bagay na dapat natin tanggalin, baguhin, at iwasan, mga kapatid. Sometimes, kaya ito yung nangyari sa context ng ating verse, mga kapatid. Nung nawala yung mga doubters, yung mga unbeliever during that time, the breakthrough happened. And the girl, immediately stood up, walked around, they were overwhelmed and amazed. Last verse po? Ayun, last slide. Now, what's the conclusion, mga kapatid? Jairus give us a good model about how to make requests of God in our prayers with unwavering faith. So, isang magandang halimbawa si Jairus, mga kapatid, na talaga yung pananampalataya niya, hindi talaga matitinag, mga kapatid. Amen? With boldness, mga kapatid, katulad ni Jairus, we should be bold. Gayahin natin attitude ni Jairus, mga kapatid. We should be bold. The Bible says that if we ask, we shall receive. Do you agree on that, mga kapatid? Kapag may pinapanalangin tayo, i-declare natin na makukuha natin siya, mga kapatid. Do not be afraid to make big requests of God. Huwag nating limitahan ang ating Panginoon. Because God is a big, big God. Taasan mo na kung mangangarap ko, kung may panapanalangin ka. Lakihan mo na, sabi mga kapatid. Or even to ask for divine healing or miracles. Kahit itong mga divine healing, mga miracles, it will happen to us, mga kapatid. Walang imposible sa ating Lord. Amen? At challenge, mga kapatid. Ano yung challenge, mga kapatid? Luke 18:27. Ito. Kanina, nabanggit ito ng presider. Yung kanina, yung introduction din, nabanggit rin ito ng ating song leader, mga kapatid. And then, ito yung challenge natin, mga kapatid. Luke 18:27, Jesus replied, what is impossible with men is possible with God. Taas tayo, mga kapatid. Kaya sabihin natin sa ating mga kapatid, katabi natin, activate your faith. Activate your faith. Fight the good fight of faith. Fight. Amen. Hallelujah. Praise be to the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagpapabaya, Panginoon. Hallelujah. If we ask anything for you, Panginoon, you grant it, Panginoon, because andun yung puso namin, Panginoon. Hallelujah. Natapat, Lord God. Dahil maganda yung motibo namin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagsama. Maraming salamat sa wisdom, Panginoon. Hallelujah.
Lord, hindi ko ito magagawa, Panginoon, kung wala kayo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Thank you ever so much, Lord, for your presence, Panginoon, for the guidance of the Holy Spirit, Panginoon. Thank you, Father God. Napakabuti mo, Panginoon, napakatapat mo. Kaya, Lord God, sa aming buhay, Lord God, no matter what happened, we will activate our faith. And we are continue praying right now, Lord God, that grant us, Panginoon, hallelujah, the faith that is unwavering, the faith that is firm, the faith that is steadfast, O God, hallelujah. Lord God, maraming salamat. Binabalik namin ang pinakamatutupuri pag sa magpagdakila sa naging pangalan ni Jesus. Itong aming sa dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.